probiotic. Yan. Pakain na. Hello mga gayam, for today's video gagawa ako ng feed formula para sa aking mga inaalagaan na hand feed lovebirds, African lovebirds in particular. So napaka-common lang yung mga ingredients na gagamitin ko, ready available lang dito sa paligid at saka madali lang naman na gawin. So ang mga ginamit ko ditong kasangkapan, itong baby stag booster. Pwede na rin yung medyo pricey kasi itong baby stag booster ng Thunderbird, pero pwede na rin gumamit ng Bio One. So itong pangalawang ingredient natin ay successor. So ang successor kasi para sa mga mangingitlog pa lang, para sa nagbi-breed. Sinama ko lang itong successor doon sa formula natin dahil dito sa content niya na amino acid, protein, energy, calcium at phosphorus. So yun yung mga basic din na kailangan ng lumalaking ibon, nagde-develop ng ibon, nasa process pa lang naman. Yan, successor. Cerelac. Ito yung Cerelac, pagkain ng bata, banana flavor yung kinuha ko. Banana with banana and milk. Ito. Yan. At yung pang huli biscuit Ribisco o kaya Skyflex. Yung plate lang yung nilalagay ko, parang extender lang siya. Okay? So para sa mga tools naman, gagamit ako ng digital na timbangan kasi per gram ang usapan. At Almirez, ito pang durog kasi yung successor at Bio One o yung chick booster pellet yan, mga ganito yung pagka-pellet nila. Ito nilagay ko sa bote para parating naka airtight siya. So yan mga gayam yung kasangkapan at tools na gagamitin ko para makakreate ng feed mix formula para sa mga African lovebird na kasalukuyang pinapalaki naming mag-aama. Unahin nating timbangin itong chick booster na 30 grams. Yan, up, on muna. Yan, pa-0-0 siya. So 30 grams. Dahil 30 grams, ganito lang yung 30 grams, para hindi na ako paulit-ulit na mag-mix, dodoblihin ko na lang dun sa formulation ko. Gagawin kong 60 grams. So instead na 30 grams yung sa original, para hindi na ako mag-mix pa ulit, medyo busy tayo, gagawin ko ng 60 grams. So i-multiply ko ng 2 beses yung original na computation. Yan. Ngayon may 60 grams na akong chick booster. Ito karami ang 60 grams. Yan, okay na ang successor, 60 grams. Ito yung Cerelac na 20 grams times 2, naging 40. Okay. So para sa biscuit naman natin na 20 grams supposed to be times 2, 40. 35, kulang pa ng 5 grams. So all in all, ito na yung sangkap natin, sangkap ko sa paggawa ng formula. Yan. Meron siyang 200 grams. Pero yung formula ko na ginawa pang 100 gram lang yon. So times 2, kaya naging 200 grams. Ito mga gayam, tapos ko nang ma-measure itong mga sangkap. So ang gagawin ko na lang didikdikin ko na lang to para magawang powder. So madali lang naman ang pagdidikdik. Ang ginagawa ko kasi portion by portion para madikdik ng maayos. Kasi kung ilalagay ko lahat, may mga chances na hindi magandang pagkakapit, no?
Although madi-dissolve din lang naman sa tubig pag binabad. Yan, okay na to mga gayam. So successor pellet naman na yung didikdikin na susunod. Yung cracker natin mga gagayim importante na plain lang siya. Wala siyang ibang flavor. Yan. At ito na yung Cerelac. Wala akong imbudo mga gagayim kaya mag-improvise na lang ako. Ito yung empty bottle. So okay na. Ngayon, dito ko sa ilalagay ngayon. Dito ako nagmi-mix para talagang maganda yung pagkakahalo nila. Smooth. Yan. Sa ganitong paraan mga gayam, mamimix talaga siya ng maayos. Tingin ko okay na. At ito na ngayon yung formula na pakain para sa aking mga alagang hand feed. Okay. So, oras na ng pakain kaya ipapakain ko na sa kanila to. Mga gayam, itong gamit kong tubig ngayon malamig lang to. Galing sa poso. Kasi nilalagyan ko to ng probiotic. Ito yung concoction na ginawa ko din. Mix ito ng fish amino acid, fermented fruit juice at saka fermented plant juice. So maganda yun sa kanilang kalusugan. Yan. Tansyahan na lang yan yung paglagay ko ng probiotic. Kung gusto nyong malaman kung paano gawin ang probiotic, ilalagay ko na lang yung link ng video dun sa description. At ito na nga yung ngayon mga gagayam, lalagyan ko na ng kanilang formula. Kung mapapansin niyo mga gagayam, meron pang mga may bukol-bukol pa. Yun yung skyflakes. Pero in due time malulusaw din yan. At saka by the way, medyo malalaki naman na yung mga ibon. Kaya ma-dissolve na rin lang nila yan. Ito na sila ngayon. Pakain na. Dumako muna tayo mga gayam para sa costing. Dito ko ilalahat yung mga presyo ng ginastos na mga materyales para makapag-produce ng 200 grams na feed formula kung magkano ang inabot na halaga nito. Ang isang pakete ng Baby Stag Booster na nagkakahalaga ng 54 pesos per kilogram. Successor Breeder Pellet 45 pesos per kilogram. Cerelac Banana Flavor 80 per 120 grams. Biscuit na cracker 10 pesos per pack. Para sa parte ng tabulation na ito mga gagayam, ay i-break down ko pa ang mga cost into grams para mas detalyado. Kaya ang total cost ng 200 grams feed formula ay nagkakahalaga ng 42.60 pesos. Kung mapapansin ninyo mga gagayam, ang Cerelac ang may pinakamataas ng cost. So maaari nyo itong laruin ang kanyang timbang para mapababa every time nagagawa kayo ng feed formula. Mga gagayam, yung naging expenses sa pag-formulate ng feeds. So bali yung successor pellet at saka yung chick booster, regular ko namang ginagamit yon sa aking patuka para sa mga adult at saka mga grower na ibon, pati na rin dun sa mga breeder. So hindi masasayang yon maski may mga natira pang large quantities. May video din akong ginawa kung paano ko inihahalo yung mga feeds na dry doon sa patuka. So yung link
nasa description lang. Hanapin mo na lang doon yung video. Nilagay ko na doon para hindi ka na mahirapan. So hanggang dito na lang mga gagayem yung aking video. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli. Paalam!